Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romel Damos at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron. Nang makita ang sitwasyon ni Bai Xiaosheng sa ilog at lawa, biglang bumalik ang mga tao sa takot. Nang makita ang itim na hangin ni Aaron na kumakalat mula sa kanyang katawan, isang grupo ng mga tao ang natigilan. Biglang nagtaas ng ulo si Aaron, namumula ang mga mata, naging silver ang buhok sa isang iglap, tapos namula ang dugo, at puno ng bangis ang buong gwapong mukha. 3,000, siya. Anong problema niya? Demonisasyon. Demonisasyon, ito ay demonisasyon. Umuungol. Biglang tumayo si Aaron, kinamot ang kanyang mga kamay, at umungol hanggang sa langit. Ilang sandali, nabasag ng tunog ang kalangitan, at ang masamang chi ay gamulong, at ang kalangitan ay nabago. Patayin mo ang kapatid ko, gusto kong ilibing kayong lahat kasama ko. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Aaron, na nakabukas ang kanyang mga mata na pula sa dugo. Nanlamig ang lahat ng tao sa eksena nang marinig ang tunog. Patayin. Biglang isang inumin, sa pagitan ng mga kamay sa isang suntok, doon oras, ang lahat ng tao ay nararamdaman lamang ang pagyanig ng lupa. Mabuti. Napakalakas. Ang kapangyarihang ito ay nakakahigit. Tila nanginginig na ang silid dahil sa pressure, na sinabayan ng pagyugyog ng buong restaurant. Aaron man ang dugo sa kanyang bibig at mga sugat sa kanyang katawan, mabilis na bumangon si Bai Xiaosheng at sumigaw sa Aaron. Kung magpapatuloy ito, ang restaurant ay ganap na babagsak, at ang mga kasamang problema ay magiging lubhang mapanganib para mamatay ang lahat ng tao dito ng daan-daang beses. Blood for blood boom. Tandang padamdam, tandang padamdam, tandang padamdam. Lumilipad sa madilim na anino. Lumipad palabas ng restaurant si Han 3,000 at bahagyang umikot sa hangin. Pagkatapos, tulad ng isang cruise missile, bumagsak siya mula sa langit at biglang pinatay ang mga zombie. Boom! Ang anino ay nahulog, at hindi mabilang na mga zombie ay direktang nakakalat, at pagkatapos ay nagkalat sa paligid, at nahulog ng husto. Umuungol. At ang grupo ng mga bangkay sa loob, Don't Time Save Move, Crazy Dagandong, Attacker. Umuungol. Ang Aaron, na nakapasok sa grupo ng mga bangkay, ay mabangis din sa oras na ito, tulad ng isang tigre na pumapasok sa kawan ng tupa. Nakita niya ang mga Diyos na pumapatay sa mga Diyos at ang mga demonyo ay pumapatay sa mga demonyo. Biglang nagagawa ng dalawang panig, parang bayani at hyena. Sa pagitan ng dalawang panig, tanging ang mga paa at putol na braso lamang ang patuloy na lumilipad palabas. Kuya Marshall, Kuya Lo, bakit may laban pa? Sa oras na ito, si Lu Yuan at ang iba pa, nakara-rating lang sa dingding at nagpahinga ng kaunti, ay nasa tabi ng restaurant bago sila makahinga. Sa oras na ito, tinapan ng maitim na ulap ang bubong at umuungal sa kalangitan. Nagkagulo ang mga bangkay. Ito ay, kumunat ang noo ni Lu Yuan at nagtaka sandali. Napakalakas ng masamang espiritu, nakatatandang kapatid na Marshall. Hindi ba't ang masasamang monghe ay umalis at bumalik? Bulong ng isang batang disipulo. Hindi. Umiling si Lu Yuan, paano makikipag-away ang demonyong monghe sa mga bangkay? Higit pa rito, napakasama ng taong ito na kaya pa niyang gawing mapatla ang langit at lupa. Kung ang demonyong monghe ay may ganoong demonyo, ano ang magagawa niya? Ano ang pakiramdam ko na pamilyar sa masamang espiritong ito? Panipi. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ilang mga disipulo ay lubhang kakaiba at nakasimangot. Gayunpaman, ang mga taong ito sa asol na bundok pavilion ay sumama lamang sa Aaron,
na pinigilan ang dugo ng Magic Dragon. Mayroon silang kaunting kontak sa kanyang Magic Chi, ngunit ang mga kontak na ito ay isang patak lamang sa balde. Kahit na ang mga disipulong ito ay pawang mga piling tao, talagang iniuugnay nila ang Aaron sa gayong demonyo. Anong problema? Kakaibang buntong hininga. Si Lu Yuan. Boom! May sumabog na naman malapit sa restaurant. Ang dalawang pula at lilang ilaw ng Skyfire Moonwheel ay direktang naghalo sa isang puwersa, na biglang sumabog. Nakasentro sa Aaron, ito ay halos tulad ng isang atomic na pagsabog, at isang kalahating bilog na pagsabog na light rose ng direkta sa lugar. Daan-daang zombie ang naging pulbos sa liwanag. Aaron. Kung wala ang takip ng zombie, natuklasan ng matalas na disipulo ang Aaron. Bagamat iba ang hitsura ni Aaron ngayon, paanong hindi nila naaalala ang kanyang magiging tiyuhin? Ano? Aaron ba yan? Panipi. Ito. Imposible naman diba? Paano naging ganoon kalakas ang masamang espiritu niya? Nakanganga ang isang grupo ng mga tao at nagtaka kung bakit ganoon. Kilala si Aaron bilang isang demonyong Diyos. Hindi karaniwan na mayroon siyang napakalakas na masamang espiritu. Lahat, sundan ako kaagad kahit na hindi lumalabas si Lu Yuan sa Asol na Bundok Pavilion sa buong taon, hindi pa niya narinig ang tungkol sa ang labanan sa pagitan ng dalawang Diyos at demonyo na naranasan niya sa tuktok ng bughaw na bundok. Ang mga alagad sa tuktok ng bughaw na bundok ay ipinagmamalaki, habang ang mga tao sa Blue Mountain Pavilion ay lalong ipinagmamalaki. Kung wala ang kahangahangang operasyon ng Aaron, paano nila kusang kikilalanan si Aaron bilang tiyuhin sa hinaharap? Oo, sa pagpupulong ni Lu Yuan, sa sumunod na segundo, isang grupo ng 300 katao ang lumipad pababa mula sa pader, na hinati sa 3 koponan, mabilis na sumalakay sa Aaron at ang mga zombie. Halos kapareho ng huling pagkakataon, ang 3 koponan ay mabilis na kumilos, naghiwalay at nag-echo sa isa't isa, isang koponan bilang pandagdag, isang koponan bilang pangalawang pag-atake, isang koponan bilang pangunahing atake. Sa harap ng karamihan ng mga zombie, tulad ng isang grupo ng mga unggoy tulad ng general, hanggang sa eksena. Pagdating nila sa pinangyarihan, lahat sila ay nabigla at lubos na nabigla sa eksenang nasa harapan nila. Isinasaalang-alang ang restaurant bilang core, ang lugar sa loob ng 10-10 metro ay puno ng itim na dugo at iba't ibang uri ng zombie limbs. Ito ay orihinal na isang makakapal na grupo ng mga bangkay. Sa oras na ito, itinulak at tinalo ni Aaron ang 10-10 metro gamit ang sarili niyang lakas, napakalupit nito. Nang makita ng ilang alagad ang larawang ito, naawa silang lahat sa mga zombie. Sa kanilang lakas, mahigit 300 katao lamang ang gumamit ng kanilang karunungan at puwersa upang bawasan ang densidad ng mga zombie sa kanilang paligid. Ngunit ang Aaron ay mabuti, sa lakas ng isang tao. Si Lu Yuan ay medyo natigilan ng tumingin sa figure ni Aaron sa isang madugong labanan, nakaramdam siya ng manhid sa isang sandali, ngunit sa parehong oras-time, nakakamangha. Sa oras na ito, ang Aaron ay natatakpan ng itim na dugo ng zombie, ngunit walang takot sa kanyang mga mata, mayroon lamang walang katapusang balak na pagpatay, at parami ng parami ang mga zombie na nagsimulang magtipon noong Aaron. No good. Umiinom si Lu Yuan sa mahinang boses. Sa susunod na segundo, pinamunuan niya ang kanyang sariling mga tao gamit ang isang kutsilyo upang masira ang pagkubkob sa direksyon ng Aaron. At ang iba pang 2 koponan, halos magkasabay, ay sumugod sa kaliwat kanan patungo sa mga nagbabalik na mga zombie, sinusubukang akitin sila sa baguhin ang kanilang paraan. Poof! Poof! Mukhang napakalapit, ngunit si Lu Yuan at ang iba pa ay nagkaroon ng malaking problema at malaking konsumo. Bagamat 10-10 metro lamang ang layo mula sa Aaron, kapag nahulog sila sa grupo ng bangkay, ang 10-10 metro ay parang natural na moat. Kahit na ang 100 miyembro ng koponan ay napakalakas at mahusay na sinanay, halos hindi ito nangangailangan ng labis na pagsisikap upang harapin ang mga zombie. Gayunpaman, sa harap ng patuloy na malaking bilang ng mga zombie, ang open siba ay pinagsama sa bilang. Hindi na kailangang sabihin, ang akumulasyon ng mga zombie sa lupa ay nagpapahirap sa kanila na sumulong. For a time, mahirap sumulong. Minsan, may mga bagay na parang madali, pero kapag naranasan mo na talaga, malalaman mong napakahirap pala. Ang taybak ay nagwawalis sa langit at lupa. Wow! Ang Jade Sword ng Aaron ay binalot ng masamang espiritu at naging isang itim na espada. Sa oras na ito,
Tinangay ng Aaron ang 8 kaparangan. Ang mga nakapaligid na zombie at hindi mabilang na natitirang mga bangkay sa lupa ay parang alikabok. Nang makasalubong niya ang isang buhawi, lumipad siya pababa at nagkalat sa paligid. Ngayon na, tahimik itong iniinom ni Lu Yuan. Pagkatapos, ang 100 miyembrong pangkat ay nagiging 2 koponan. Isang team ang lumalaban sa labas. Sumulyap si Lu Yuan sa inside team at tumango sa isa't isa. Go! With a cold drink, biglang lumipad ang inner team, tinapakan ang balikat ng mga outer disciples, at pagkatapos ay kaunti ng ulo ng zombie sa labas, lumipad palayo. Nang ang mga disipulo sa labas ay naakit ang mga mata ng mga zombie dahil ang mga tao sa loob ay biglang lumipad palabas, sila ay nagtipon at mabilis na nagmasa sa isang tambol na wala na silang ganang lumaban pa. Ang kooperasyon dito ay perpekto. Ang itim na gas ng kahibangan ay nagsimulang kumalat sa katawan ng espada, boom. Hinaranggan ang pababang momentum nito, binigyan din ito ng paikat na pag-atake. Ang lakas ng asol na bundok. Biglang, sa oras na ito, isang magaan na inumin ang biglang dumating. Pagkatapos, dumating si Lu Yuan at ang kanyang 49 na disipulo sa tamang oras. 50 sa kanila ang nakakalat sa lahat ng direksyon. Sa Aaron bilang sentro, nakabalot sila sa isang bilog at mabilis na damapo sa lupa, na ang bawat palad ay diretso sa lupa. Halimbawa, ang malaking bilog na enerhiya ng circular diffusion ay huminto sa paglaganap sa harap ng pagkubkob ni Lu Yuan at ng iba pa, ngunit kahit ganoon, si Eugene ay pinakawalan mula sa likuran ni Lu Yuan at ng iba pa, upang ang mga zombie sa likod ni Lu Yuan at iba pa ay agad na tinamaan, ng ilang metro. Magsipilyo. Enerhiya ay naharang, Aaron dugo pula mata doon oras na may isang malakas na malamig, matapang natitig kay Lu Yuan at iba pa. Bagamat ito ay naharang, Lu Yuan at iba pa ay lubhang hindi komportable sa oras na ito. Bagamat ang lihim na paraan ng asol na pavilion ng bundok ay napakaganda, hindi ito napakaganda sa harap ng ganap na kapangyarihan ng Aaron. Pinilit na tiisin ang dugo sa kanyang bibig, nagmamadaling sumigaw si Lu Yuan kay Aaron, "Aaron, tama na. Itigil mo na. How dare you stop me?" 3,000 malamig na tunog ng inumin, sa kamay ilipat, ang napakapangit masamang espiritu kaagad sa kamay agglutination. Mag-ingat ka. Si Lu Yuan ay nagbigay ng isang malaking inumin, halos kasabay ng iba pang 49 na tao, ang kanyang mga kamay ay biglang nag-cross sa harap ng kanyang ulo, at lahat ay nagbigay ng isang alon ng berdeng enerhiya. 50 konektado, kahit na direktang nabuo ang isang napakalakas na pader. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang mga kamay ni Aaron, at ang halimaw na espiritu ay sumugod kay Lu Yuan at sa iba pa. Umuungol. Sa lumalaganap na masamang espiritu, kung minsan ang mga mabangis na itim na tigre at kung minsan ang mga galit na kalansay ay lumilitaw, at pagkatapos ay dumating sila sa napakabilis na bilis. Bumangon ka. Habang umiinom si Lu Yuan, 50 tao ang biglang ibinagsak ang kanilang mga kamay sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang berdeng hangganan ng enerhiya na kanilang niniting ay naging mas maliwanag. Boom! Poof! Ang dalawang enerhiya ay nagtagpo sa isang iglap, ngunit hindi nagtagal para sa pagkapatas. Ang green energy barrier ay sinira ng itim na chi. Si Lu Yuan at ang mga katawan ng iba ay nagulat din sa masamang chi. Gamulong sila ng ilang metro, at ang bawat bibig ay bumubulwak ng dugo. Ito ay napaka hindi komportable. Aaron isang tumalon katawan, Black Jade Tibak agad obediently lumipad sa kamay, at pagkatapos, biglang hiwa, Tibak Light Sweep. Ang mga zombie na iyon, na malapit kay Lu Yuan at iba pa, ay naputol ng liwanag ng espada. Kill. Sa sandaling uminom ang malamig na boses, ang Aaron ay naging madilim na anino at sinaksak ang zombie. Tinapan ni Lu Yuan Cheng ang kanyang dibdib at muling tumayo ang kanyang mga alagad. Ang nakatutuwang pagpatay ng Aaron sa mga zombie ay niresolba din ang krisis na sila ay inatake ni Aaron at sinamantala ng mga zombie. Gayunpaman, tumanggo pa rin si Lu Yuan sa kanilang lahat, at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa Aaron. Nang si Aaron ay natangay ng isa pang sword light, si Lu Yuan at ang iba ay muling nagsanib ng kamay upang harangin ang espadang chi, at pagkatapos ay direktang tumayo sa tapat ng Aaron at umiling sa Aaron, hindi mo sila mapatay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.